magandang hapon po sa ating lahat. Bale, unang-una po sa lahat, papasalamat po sa ating barangay officials, headed by Honorable Ruben Lee, or barangay captain, and kasama po yung mga barangay kagawad. At sa SK chairman po na si Sir J.R. Bernabente. So thank you so much po, kagawad, sa lahat ng officials sa pagpapatuloy po ninyo sa amin dito at sa init na pagtanggap. Ayan. So muli, maraming salamat po. So magpapakilala lang po muna ako. Ako nga po pala si Antonio Sibayan, ang account officer po ninyo dito sa Santo Tomas. Ayan, so actually madami na po kaming clients dito pero nag-request po kami na kung pwede po ay pwede po namin i-offer po din sa inyo yung mga maganda pong offer po ng Rizal Bank. So kami po ay from Rizal Bank po. Ang bank po is sa may Camarines po. Ayan, pero may light unit po kami dito po sa may Villa Hermosa Sur, sa may dating emergency hospital, yung kapasok po doon. Doon po yung light unit po namin. Okay, so yun po. Ayun, nasabi ko na nga po pangalan po ng bangko namin is Cardinal Rizal Bank. Kung kakilala niyo po yung card ink, familiar po card ink. Ayan, actually yung card ink po, kapatid po namin sila. Okay, so iisa lang po yung may-ari. So yung history po ng Cardinal Rizal Bank is noong 1986 po, napunta po si card ink. Tapos noong 1992, ang nangyari po kasi doon, bale, existing na po si Rizal Bank. Napili po ni Dr. Aristotle Ali yung Rizal Bank, kaya noong 1992, ganap na pong naging Cardinal Rizal Bank, yung existing na Rizal Bank. Okay, so ano po ba yung mga offer po namin? Or yun nga po, ang nangyari po doon, nung nabili po nung MRI si Rizal Bank, lumabas na din po si Card FDA. Kasi ang main product po natin ng card is insurance. Ayan, so since nag-start po siya sa halagang 20 pesos lang, yun lang po yung punan ni Dr. Aristotle Ali. Tapos meron po silang typewriter. Kasi ang nangyayari po, meron po silang mga pinaka-member natin na pinapa-avail po ng insurance. Tapos, ang nangyari, lumalago yung 20 pesos. Hanggang sa noong 1990, yun na, may mga namamatay na ng members na nagkakaproblema na po. So, noong 1996 na lumabas na po si Card NPA, yung nangyari, nabigyan po ng mga, nabigyan ng control pera or what yung mga members para na masuportahan po yung insurance ko nila. Ayan, yun po yung history ng Card NPA. Tapos, noong 2012 po, yun na po, madami na po tayo napasok ng mga scholarship ng mga students. Actually, as of the moment, meron po tayo, meron na po tayo 100,000 na scholars. Ayan, so yun na po yung mga natutulungan natin po college at high school. Ayan, so yun po, ano po ba yung offer po ni Cardinal Rizal Bank? Ayan, so dito po, pag once po na naging member po yung tao sa Rizal Bank is automatic po, meron na po siyang insurance na nag-aantay. Ada kanya na. Hindi man na, dadi kanya na, hindi man na. Na nakakausap namin, yung insurance na sabi nila, ay gasto lang yan. Di ba? Pero hindi po natin alam na pag nag-insure po tayo, meron po tayo inaantay. Tama po? Yes. Ayan, kasi once na for example, may emergency po na nangyari, hindi po inaasahan, mas malawala po tayo, hindi natin alam kung saan kukuha. Pero pag once na nagkaroon po ng emergency, meron po tayong insurance, may inaasahan po tayo makukuha. Yun po yung point po ni Rizal Bank, kasi ang sabi po niya dito, goal po niya nga, poverty eradication. Ayan, so yun nga, ma-explain ko lang po kung ano po ba yung offer po ng insurance ni Rizal Bank once na yung tao is naging part po ni Rizal Bank. Ayan. Ayan. So, dito po sa Rizal Bank, once po na gusto po natin mag-member, meron po tayong mandatory na sa 20 pesos. Yun po yung regular member. Okay, so, syempre, alam ko naman po na pumapasok na po sa isipan natin na pag once na sinasabi nila na ay bangko yan, nagpapautang lang ka, di ba? Pero hindi po. Actually, ang main product po natin dito, sabi ko nga po kanina, is insurance. Okay, additional na lang po yung mga loan offers since bangko po siya. Ayan, so, sabi ko nga po kanina, pag once na meron dito gusto maging part ng Rizal Bank, automatic po meron po tayong mandatory weekly na sa 20 pesos. Yung 50 pesos po doon, savings. Anytime po, pwede po natin i-withdraw. Yung 20 pesos naman po sa insurance. Explain ko lang po kung saan mapupunta yung 20 pesos. Okay?
So yung 20 pesos po, maaari po siya sa dalawa, 15 pesos, saka 5 pesos. Ayan, so yung 15 pesos po, yun po yung tinatawag natin Basic Life Insurance Program. Okay, so yung benefits naman po doon is, ayan, for death. Pag once ko na yung member, din namatay. Pag once ko na yung member is na disgrasya, tapos na total permanent disability, ibig sabihin, nawalan na po siya ng kakayang trabaho. Pangatlo, meron po siya motor vehicular accident and hospitalization. Yun po yung pag na-disgrasya ng motor, hospital. Ayan, so ano naman po yung mga sakop po niya? Ayan, pag si member po is naging part ng Rizal Bank, bago pa naging part ng Rizal Bank, may sakit na po siya, tapos namatay siya, meron po siyang makukuha na 2,000 pag wala pang isang taon. Ibig sabihin, bago pa lang. Ibig sabihin po, for example, ako, naging part ako ng Rizal Bank na yun. Tapos, forward na lang ako yung isang member. Ayan. Kunyari yung isang member, naging part ng Rizal Bank na yun, the following month, namatay po si member. May makukuha po siya. Meron po siya makukuha 2,000. Pero, pag once na yung member po ngayon, is namatay po siya dahil sa aksidente, nang wala pa siyang isang taon, ang makaklaim po niya is 20,000. Pero sabi ko nga po sa inyo, pag once na yung member na yun, namatay po, after na maging member niya, nagkaroon siya ng sakit, 10,000. Okay? So, pag once na, for example, yung member na 3 years na niya, tapos yun nga, savings kami po siya 70. After 3 years po, pag may nangyari pong masama sa member, malaki po yung mag-claim po niya. So, pag yung member po na yun, namatay po dahil sa sakit, meron rin siya makukuha 50,000. Pero pag dahil naman sa aksidente, 100,000. Yun po yung nag-aantay sa kanya. Actually, dito po is meron na pong naka-experience. Madami na pong naka-experience dyan. So, hindi naman po natin sinasabi na, syempre, ito lang gusto natin makuha, pero at least insured ka. Tama po. So, dito naman po sa clip po natin, syempre, kung insured po yung member, insured din po yung family member po niya. Ibig sabihin po, insured din po yung asawa niya, yung mga anak niya na 21 years old, pababa. Okay? So, once na for example po, 3 years na po yung member, tapos namatay po yung asawa niya, automatic po may makukuha po siya 10,000. Ganon din po sa mga anak po niya na 21 years old pababa, pag once na may nangyari hindi maganda po sa kanila. Ganon po siya. Tapos, dito din po, pag once na, for example, yung isang member na disgrasya, okay, meron din pong ibibigay po na tulong si card MBA. So yun yung tinatawag natin MBA, Motor Vehicular Accident Hospitalization. Okay, so para sa po yun. Pag once mo kasi na na-disgrasya si member, tapos na-hospital po siya, ang mangyayari po doon, from the start po kasi na nag-member, okay, meron na pong nakapunto sa kanila na 10,000 pesos. Ibig sabihin, yung mga new member ko, from the day na naging member ko sila, meron na pong nag-aantay na 10 pesos sa kanila para at least pag na-disgrasya po yung member na yon, meron pong may tutulong si card MBA. Ganun po siya. Pero, sabi ko nga po, once na na-disgrasya po yung member, meron po qualifications. Dapat, pag na-disgrasya yung member, may helmet, nakamotor, may ORCR, yung motor, meron po siyang lisensya. Yun naman po yung kailangan po natin i-comply once na, okay, once na, yun nga, may nangyari sa member. Bakit? Okay, para at least po, maging cover po siya ni MPA. Tapos, pag once na, for example po, meron po bill yung member sa hospital, automatic po yan, i-validate po ng MPA ko or ni Tita Carites. Ayan, pag once na may nakita po, basta hindi po lalagpas sa 3,000, ibabalik po yun sa kanya. Yun po. Okay, so yun po yung benefits natin sa 15 pesos. Okay, so yun naman po, meron din po tayong tinatawag na retirement fund. Ito po yung 5 pesos. Di ba nga po sabi ko nga po sa inyo kanina, 20 pesos. Ngayon, nahati siya 15 pesos siya po 5 pesos. Ngayon po, yung 5 pesos po, yun po yung tinatawag natin retirement fund. Ibig sabihin yung retirement fund po is, pag once na si member, ayaw na niya, or sabihin na lang natin, nag-70 na siya, automatic po from the start na naging member, okay, hanggang sa nag-70 years old, iipunin po lahat yun, ibabalik mo sa member. Yun po siya. Yun po yung tawag sa, ayan.
Ayan, sa retirement fund. So, dito po kasi, once mo na meron pong naging member, obligado po yun na pag once na nag 70 years old, papasok na po siya sa Golden Life Insurance Program. So yun po yung programa din po natin para sa mga 70 years old. Okay, so ang forward naman po nun is mamimili na po yung mga 70 years old, kung ilan na po yung mag-claim po nila once po na may nangyari hindi maganda po sa kanila. Ganun po siya. Pero yun nga po, sabi ko nga po, kanina, i-refund po yung 5 pesos. Actually, pati din po yung 15 pesos. Okay? From the start po na naging member yung isang tao sa Rizal Bank, hanggang sa nung nag-70 na po siya, ito total po lahat ng 15 pesos times 50%, i-refund po ulit kay member. Actually, kami lang po, part MBA lang po yung nag-refund ng insurance. Kasi kung may mga na-encounter po kayong insurance company, pwede niyo kung tanongin kung nire-refund po nila. Pero sa totoo lang, kami lang po talaga yung nagre-refund. Ganun po siya kaganda. Okay, so what if nakuha niyo pa po ba? Naririnig po ba ng maayos? Ayan. Sorry kasi pa-pause na. Ayan, actually po, bago po pumunta dito, may meeting po kami kanina sa Nagtipunan. Kasi galing po kami doon. Ayan, so, ayun, what if hindi na po nakapagpulog si member ng insurance po niya? Ayan, so, syempre may mga katanungan kung gano'n, tama po ba? Kasi sabihin na lang natin, ngayong linggo, weeklyhan po kasi ito, na mandatory na magulog po tayo ng 70 pesos. 50 pesos savings, 20 pesos insurance. So, sabihin natin, what if? Ang nangyari, si member, 3 years na niya. Tapos na gano'n, may isang linggo siyang, sabihin na lang natin, may isang linggo siyang hindi nabayaran. The following week, may nangyari po sa kay member. Automatic po yun, pagka once na may nangyari kay member, kailangan po niyang punukan yung hindi niya po nabayaran para maging cover pa rin po siya dito. Ganun po maganda si FBA. Kasi bakit? Hindi niya po hahayaan na si member mawalan po ng benepisyo. Ang gusto ko ni MBA, lahat po ng members ay natutulungan kasi ang MBA po is pinapumuluan po siya ng mga members. Hindi po officials lang baka pamumuno sa MBA, kundi mga members lang din. Ganun po siya. So dito din po, sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi lang po insurance ang offer po namin. Since bago po yung hawak po namin, nag-offer din po kami ng mga loans. Ayan, yung loans naman po, para po sila sa mga nangangailangan, gusto magnegosyo, sa pagtitinda, sa pagsasaka, yun naman po yung gusto kong ibigay po ni Rizal Bank. Pabahay. Okay, so sa mga gusto ng pabahay, yun, may mga educational loan din po kami sa mga gusto mag-aral ng anak, gusto mag-aral, yun po yung mga offer po namin. Okay, so dito po sa Rizal Bank, pag once na si member, nag-loan po ng cash, automatic po meron din po kami loan redemption fund. Yun po yung tinatawag na LRF. So yung LRF po, kung insured po si member, insured din po yung loan. Ibig sabihin po nun, pag si member namatay, automatic po mamamatay na din po yung loan niya. Ganun po dito sa akin. Plus po, for example, si member, nakaloan po ng 20,000, ngayon 10,000 lang po nabayaran niya. Mangyari po, pag once na si member namatay, yung 10,000 po, ipo-fully paid na po ni MBA yung natitirang balance niya, yung 10,000 ibabalik po kay member. Ganun po siya kaganda. Okay, so dito po sa may LRF Plus din, pag once na si member, na-disgrasya, okay, meron din po tayo tinatawag dito na MBA. Ibig sabihin po nun, 10% po ng loan ni member, ibabalik din po kay member. Ganun po siya kaganda. Pero what if si member na-disgrasya? Ngayon, nawalan na po siya ng kakayahan magtrabaho, naputulan ng 2 paa, or nawalan ng 2 mata. Ang mangyari po nun, pag once na si member may loan po, automatic po yun, fully paid na po yung loan niya, wala na po siyang babayaran. Okay? Nakabuha po ba? Yes. Ayan, so maganda po ba yung offer ng banko? Ganda po, diba? So, yun na po, ang maganda din po dito, meron din po tayong iba't ibang class na, ayan. Ayan. Actually, meron din po offer si banko na savings account para po sa mga lahat ng ayaw mag-loan, gano'n, gusto lang mag-insurance, mag-savings. Meron din po tayong mga savings accounts. Ayan, so discuss ko lang po sa inyo.
mga offer naman po ng Cardinal pa na savings account po is Agam Ipon para po sa mga 14 years old below. Ayan, so meron din po tayong one-time ipon, time deposit po, 10,000 above, one-time deposit po. So, ang interest po nito is 3.5% per month. Hindi. Per annum. Ayan, yung bantay ipon po, pag 10,000 to 50,000, 10 to 35 days, 3.2% ang interest po niya. Pag 3.2% ang interest na po niya sa 10 to 35 days. Pero pag 36 to 65 days, 3.5. Yun po yung interest po nito. So, ang kagandahan po ng buwan-buwan nag-interest na po yung pera po natin. Hindi po tayo sa iba na annually. When annual. Dito po, after naman, meron na po siyang interest kaagad. Ganun po siya kaganda. Tapos, dito na po sa gabay ipon para po sa mga senior citizen. Okay, so ang mangyayari po dito, meron po silang kontrata. Sa loob ng isang taon, magde-declare po sila kung ilan po yung pledge po nila na savings po nila. For example, 10,000. Sa loob ng isang taon, dapat po mga 10,000 po sila na savings. Ganun po siya. So, yun po, hindi ko lang po na-picturean yung interest nito, pero meron din po. Ayan, so dito lang po sa may kusang ipon. Kusang ipon po is or para po sa mga members at mga non-members. Yun po siya. So, para po sa mga existing members, ang savings po nila is pangakong ipon. So, ito po yung 50 pesos ko linggo-linggo. So, ang interest naman po nito is, ayan, 2.4% annually. Basta nag 2,000 pesos na po yung savings, mataas, automatic po nag-i-interest na po siya quarterly. Ganun po siya. Para po ito sa mga gusto lang maging regular member ng savings insurance. Yun po. Ayan, so para naman po sa na-discuss ko kanina, sa mga para po sa mga senior citizen po natin, meron po tayong tinatawag sa kanila na Golden Life Insurance Program or yung TLIP. Okay, so dito po is para po sa mga 70 years old, pataas, para sa mga existing members. Okay, so ito po, TLIP na ito is mamimili na po si member kung ilan po yung gusto niyang mag-claim. Once na may mangyari po sa kanya, hindi maganda. Okay, so dito po, mabibilang po siya kung 25,000 or 50,000 ang mapupunta niya. Okay, so ito pong link na ito is weekly din po. 50 pesos sa 100 pesos. Pag 50 pesos po, ang minimum member is 25,000. Pero pag 100 pesos, 50,000 po yung nag-aantay sa kanya. Okay, so ito pong click po na ito is 10 years po. Kaya hulugan ni member. Okay? Kasi once na nag-80 years old na po si member, kahit hindi na po siya mag-savings, automatic po yan may nag-aantay na po sa kanya. Ganun po siya gaganda. Ayan, so may mga katanungan po ba? Pwede po ako lang. Yes. Once ko na magagay din yung member, ano po din magbayad. Kemarin saat tadi May katanungan pa po? Pwede ko kayo magtanong? Sir, pag-explain ulit yung agap ipon. Ayan, yung agap ipon po is para po ito sa mga 14 years old below. Para po sa mga bata. Ayan, so ang mangyayari po dito, hindi ko lang po kasi na-picturean po yung interest po niya, pero meron din po. Okay, so ito pong agap ipon na to, habang yung estudyante po, hindi po siya pwede i-withdraw sa unit, pero sa bangko pwede po siyang i-withdraw. Ganun. So, ang kagandahan po nito, habang nag-aaral po yung bata, may nag-aantay na po sa kanyang savings. Para at least masustentan po yung pag-aaral niya pagka once na nag-college na po siya. Tapos, sabi ko nga po kanina, meron po tayong mga scholarship grants. Yung member, pwede din po niyang ipasok dun po yung anak po niya. Para po yun sa mga first year college,
tsaka high school. May katanungan pa po? Ayan, since wala na po, syempre hindi ko naman po